Rejection. Hello kapatid, kamusta? Nagulat ka, no? Anday nung pagkakasabi ko nung salitang rejection. Kadalasan yung rejection, kapatid, ito yung pakiramdam o yung pinaparamdam sa atin ng mundo kaya tayo sobrang nasasaktan. Rejection. Kapatid, bago mo i-scroll yung video na to, gusto ko lang bigyan kita ng isang napakagandang balita para sa iyo ng Panginoon. Rejection, minsan dumadating sa point na yung mahal mo hindi ka mahal, yung gusto mo may gustong iba, o kaya yung gusto mo nire-reject ka, yung gusto mong trabaho hindi mo makuha, nire-reject ka, yung mga kaibigan mo na nakapaligid sa iyo, nakala mo totoo mong kaibigan pero nire-reject ka ng harap-harapan. Merong birthday party, nireject ka, you are uninvited, di ka kasama sa kanila. Yung mga kaibigan mo, merong group, merong GC, pero hindi ka kasama. You are uninvited and you are rejected at the same time. Minsan meron pang rejection na pinakamasakit na simula nung bata ka hanggang sa tumanda ka na, yung rejection is napakasakit pa rin. Ito yung rejection sa parents o sa magulang mo na na-reject ka. Na ultimo, bata ka hanggang tumanda ka, napakasakit ng rejection na yun na hindi kayang gamutin ng band-aid lang, ng betadine lang, na pwedeng tapalan na okay ka na. Sobrang sakit ng rejection. Itong buong mundong to ay napapalibutan ng rejection. Pero may mabuting balita sa iyo, Panginoon. Sa pakiramdam mo na ang dilim-dilim na ng paligid mo, yung mismong buong mundo, buhat mo na, wala nang liwanag, pakiramdam mo, nag-iisa ka, ang dilim na ng paligid mo, wala ka nang makapitan, at sa pakiramdam mo, iniwang ka na ng Panginoon, and you are rejected by the others, you are rejected by your community, you are rejected of your loved ones. Napakadilim ng nilalakaran ng daan. Pero kung meron kang faith sa Panginoon, we are walking through faith, by faith and not by sight. Napakalakas ng verse na yan sa Bible. Hindi mo kailangan makita yung paligid mo para lang makalakad ng maayos. Kailangan mo lang ng faith sa Panginoon. Dahil sa sobrang dilim ng mundo, makikita mo yung anino mo, minsan mas malaki pa sa'yo. O yung anino mo, minsan mas maliit naman sa'yo. Kaya lang hindi mo nakikita yung halaga ng ilaw na nasa likod mo. Titingin ka lang, yung ilaw, yan yung Panginoon. Hindi ka iniwan. Kapatid, ito yung mabuting balita. Hayaan mo paikliin ko na lang sa'yo. Yung mga oras na naglalakad ang Panginoong Jesus nung pumunta siya sa Samaria, pumunta siya sa Jacob Well, kung saan napagod ang Panginoon at umupo sandali. At merong babaeng pumunta upang magsalok ng tubig doon sa well, sa balon. Sabi ng Panginoong Jesus, "Babae, sister, pwede mo ba akong bigyan ng tubig?" Sabi ng babaeng Samaritana, "Bakit ka sa akin humihingi ng tubig? Isa kang Hudyo at isa akong Samaritana." Sinabi ng Panginoon sa kanya, "Kapatid, kung alam mo lang kung gaano kaganda ang regalong bigay sa iyo ng Panginoon at kung alam mo lang kung sino ang kausap mo na nasa harap mo ngayon, mabibigyan ka ng buhay, ng tubig ng buhay na walang hanggan." Sabi ng babae, "Sir," sabi niya, "wala ka ni kahit na ano sa iyo. Wala kang dalang panalok. Napakalalim ng well na to. Itong well na to ginawa ni Jacob para sa buong angkan niya. Ginawa to ni Jacob para sa mga hayop niya. At para sa aming mga tao. Ano yung sinasabi mong buhay na walang hanggan?" Sinabi ng Panginoon sa kanya,
Kung sino man ang sumasalok sa tubig na to ay muling mauuhaw at muling sasalok. Ngunit ang tubig ng buhay na ibibigay ko ay kailanman ay hindi ka na mauuhaw. Ito ay panghabang buhay. Sabi ng babae, Sir, gusto ko yung tubig na yan. Pwede ba akong makahingi? Sabi ng Panginoon, sige, tawagin mo yung asawa mo, tawagin mo yung mga tao sa inyo at dalhin mo rito. Sabi ng babae, wala naman akong asawa. Sabi naman ng Panginoon, tama, wala kang asawa. Pero, nagkaroon ka na ng 5 asawa, ngunit ang kasama mo ngayon ay hindi mo naman asawa. Sabi ng nagulat yung babae, sabi niya, paano niya nalaman? Sir, paano mo nalaman? Maaaring ikaw ay isang propeta para sabihin sa akin yung mga bagay na ito. Dahil dito sa bundok na to, kung saan tinuruan kami ng mga ninuno namin na manalangin, at doon sa Jerusalem, kayong mga Hudyo ang nagsasabi, doon dapat kami magsamba at doon lang kami magliligtas. Sabi ng Panginoon, alam mo ba, nadadating yung panahon na hindi mo na kailangang sumamba sa bundok at pumunta pa sa Israel. Sa Jerusalem. Hindi mo na kailangang pumunta pa sa Jerusalem para lang manalangin. Dahil dumating na ang panahon na kung saan ang Panginoon ay isang Spirit. Ang Panginoong Ama ay isang Espiritu na kailangan mong ipanalangin, isang spirit and truth na kailangan sa Kanya tayo mananampalataya. Sabi ng babae, alam ko, tinuro sa amin ng mga ninuno may dadating na isang Mesiyas na ipapaliwanag sa akin ng lahat ng ito. Sinabi ng Panginoon, ako nga ang Mesiyas na hinahantay mo. Sabi ng babae, bakit ako? Parang maling tao yung nilapitan mo. I am rejected by my community. I am rejected by everyone. I am rejected by all. Sabi ng Panginoon, you're wrong. Mali ka. You are rejected by everyone, but not by the Messiah. Nagulat yung babae. Parang gumaan yung pakiramdam niya. Sabi niya, marahil ikaw nga. Marahil ikaw nga ang Kristo. Sobrang sayo ng babae. Na ultimo, tumakbo siya papunta sa nayon at ipinagsigawan niya, ang taong ito ay alam ang lahat ng aking ginawa. Marahil siya nga ang Kristo. Grabe yung pakiramdam na yan, no? Bring mo tayo yung babae na yun. No one is believing in us. All people is rejecting us. But only God accepted us. Hinanap tayo ng Panginoon. Nilapitan tayo habang tayo ay nasa sulok. Ang kailangan niya lang ay maniwala tayo by the Spirit and the truth. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Psalms 55:22, sabi ng Panginoon, cast your burden upon the Lord and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. Napakasarap sa pakiramdam na alam mo, ikaw mismo, ang Panginoon mismo na nagsabi sa iyo, promise niya na hindi ka niya papabayaan. Tayo yun, mga kapatid. Tayo yung isang babaeng Samaritana na nireject na ng mundo. Pero nakalimutan natin na una nang nireject ang Panginoon para iligtas tayo.
Naghari na ang Panginoon sa buong mundo. Kaya mag-alala ka sa balitang binigay ko sa'yo. Sapagkat hindi ka laging nag-iisa. Anyone can reject you, but only God will not. He always be with you. Shalom.